Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Hinimok ni Finance Secretary Ralph Recto ang mga opisyal ng gobyerno na magtulungan sa pagbuo ng pinag-isang direksyon ng patakaran ng digitalization ng pamahalaan. Ayon sa kalihim, malinaw ang atas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa bagong Pilipinas ay dapat mabilis na maisama ng mga tanggapan ng gobyerno ang digital technology sa bureaucracy. Ito ang mensahe ng kalihim sa ginanap na Development Academy of the Philippines Leadership Conference. Kinilala ni Recto ang Public Management Development Program bilang mahalagang karagdagan sa toolkit ng pamahalaan sa pagbuo ng pinag-isang direksyon ng patakaran para sa komprehensibong digital transformation ng mga serbisyong publiko. Paghikayat ng Department of Finance Chief sa mga public leader, gamitin ang plataforma para sa pagpapalitan ng ideya at best practices upang makamit ang digitally transformed at future-proof Philippine government. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, kinilala naman ng Millennium Challenge Corporation o MCC ng Estados Unidos ang mga oportunidad sa Pilipinas, kaya anila nararapat ito sa tulong ng organisasyon. Ayon kay MCC Chief Executive Officer Alice Albright, kahanga-hanga ang mga development sa bansa kaya karapat-dapat lamang ito sa mga programang pang-ayuda. Maalalang kamakailan ay nagpulong ang MCC kasama si Finance Secretary Ralph Recto. Paliwanag ni Albright, ang Pilipinas ay namumukod-tanging bansa na nasa tamang landas na pasulong at nakikitaan ng promising future. Maalalang noong Disyembre, muling pinili ng MCC ang Pilipinas bilang eligible na mag-develop ng threshold program. Ayon pa kay Albright, dahil sa mga pagbabago sa lehislasyon, kaya muling nakapasok ang Pilipinas sa threshold agreement na natapos noong 2016. Ang nakaraang compact program na nasa $334 million ay noong 2016 na sumuporta sa pagpapalakas ng revenue collection at community-driven development projects, gayon din ang rehabilitasyon ng National Road sa Samar. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, muling umani ng parangal ang pamahalang lungsod ng Mandaluyong matapos igawad ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang Certificate of Commendation sa lungsod. Ito ay dahil sa ipinapatupad nitong Electronic Business One-Stop Shop o EBOS bilang pagtalima nito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pag-digitalize at pagpapabilis ng mga proseso ng gobyerno. Ang pagkilala ay personal na iniabot ni ARTA Director General Secretary Ernesto Perez kay Mandaluyong City Mayor Ben Abalos at Vice Mayor Menchie Abalos sa flag raising ceremony ng pamahalang lungsod kamakailan. Sa ipinapatupad na EBOS ay maaari nang kumuha ng business permit sa loob ng 1 oras. Ang EBOS system ay isang end-to-end process na online na ginagawa ang pag-apply ng business permit, ang pagpasa ng requirements para dito, ang pagbayad ng fees, hanggang sa pagprint ng aktual na business permit. Nagpapasalamat naman si Mayor Abalos sa iginawad na parangal ng ARTA at sinabing sisikapin pa ng Mandaluyong LGU na dagdagan pa ang pag-digitalize sa iba pang mga proseso sa lungsod. Hinikayat naman ng ARTA ang ibang lokal na pamahalaan na magpatupad din ng sarili nilang EBOS system dahil makatutulong ito sa pagtaas ng narerehistrong negosyo at nakokolektang buwis. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na natatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.